Pinalawig po ng Energy Regulatory Commission ang suspensyon ng pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEA-ALL ng 4 na buwan. Ibig sabihin, hindi ko kolektahin ang higit sa 3 sentimo per kilowatt hour na GEA-ALL charge hanggang katapusan ng taon. Yan nga po ay para daw humapagaan kahit papaano ang gastusin ng mga Pilipino sa bayad sa kuryente sa gitna pa rin po ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ang GEA-ALL ay singil sa mga consumers na ginagamit na pampondo po naman sa renewable energy developers na lumalahok sa Green Energy Auction Program. At ayon sa ERC, meron pa ho namang higit na 556 na milyong pisong balanse ang GEA-ALL Fund. Samantala, muling idiniin ng Department of Labor and Employment na walang liability ang mga empleyadong ayaw pumasok dahil po sa peligro sa gitna po yan ng masamang panahon. Ang gitnang dole po pwedeng tumanggi ang mga empleyadong pumasok kung masyadong peligroso ang biyahe. Pero pagdating ng sweldo, epektido rito ang no work, no pay. Ibig sabihin, kung hindi nakapasok ang empleyado o nagawa ang trabaho sa araw na pinili niyang hindi pumasok dahil nga sa masamang panahon, ay maaaring hindi siya bayaran ng regular na sahod ng kumpanya para sa araw na yun. Yun lang. Maliban na lang kung mayroon ng polisiya o collective bargaining agreement na nagsasabing dapat siyang mabayaran o payagan siyang gumamit ng leave credit. So, dapat nga kasi... Alam mo, dapat din na lang nag-comment ng ganun. Alam Kasi mo, paano yung mga kakain? Paano kami kakain kung no work, no pay? Sandali lang muna, Ginang Chacha. Ay, Ginoong Ted, ano yun? Meron na akong tanong. Ano? Paano ho naman kapag po ang ganda ng panahon, hindi pumapasok yung senador? Ay, mahirap yun. Sisimulan po naman ng LTO ang panghuhuli po sa mga sasakyang gumagamit ng mga nagbebenta ng peking plaka starting September. Sa programang ito, iginit po ni LTO Chief Marcos Lacanilao na maghihigpit na po ang LTO sa paggamit ng improvised plates na ginagaya ang mga plakang ini-issue ng gobyerno. Babala po ni Lacanilao, pagmumultahin daw po ng 5,000 piso ang mga motoristang gumagamit ng hindi otorisadong plate number. May impound naman ang mga sasakyang walang otoridad na gumamit ng improvised plates. Ipinapaalala rin po ng LTO na walang binibigyan po ang LTO ng otoridad na gumawa ng improvised plate na gumagaya rin po naman sa mga plaka ng LTO. Kapag ka po hindi authorized yung plaka nila, ang penalty po dyan is 5,000 pesos. Pero kapag ka wala pong authorization, impound po yun. Kung ako po sa mga kababayan natin, wag na nilang suportahan yung mga plaka na yan na kung saan-saan ang gagaling na nag-print. Yan po ang tinig ni LTO Chief Marcos Lacanilao. Samantala, bagong record low ang naitala po ng piso kontra US dollar sa intraday trading nitong Miyerkules. Bumagsak nga po ang piso sa 61 pesos at 99 0.5 centavos. Bago nakabawi at nagsara sa 61 pesos at 81.5 centavos kontra US dollar. Ayon sa mga analysts, kabilang po sa nagpapahina sa piso ang paglakas ng dolyar kasabay ng pagtaas ng bond rate sa Estados Unidos. Ang babala ng mga ekonomista, maaaring maging mas mahal ang mga inaangkat na produkto tulad ng langis kapag natuloy na humina ang piso na posibleng makadagdag po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inaabangan naman ang susunod na hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa monetary policy meeting sa susunod na linggo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.